Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Dito po ulit tayo sa ating Bible study sa Rema Fields po tuwing alas 4 ng hapon. So, itutuloy po natin yung ating mga napag-aralan noong Monday, Tuesday, then ngayon po na Wednesday. Yung topic po natin, yung most people start the race, few finish it. Tayong maraming tao, sabi niya pong ganun, nag-uumpisa sa karera, pero konti lang po yung nakakapagtapos. Amen po, sa atin, sa buhay po natin ngayon, lalo na po sa Christian life natin, talagang yan po ay karera. So, ibig sabihin, pagka karera, may mga rules po talaga yan. Kasi kaya konti lang po yung mga hindi nakakatapos o nakakapagtapos po ng mga ng karera. Minsan yung buhay nga pwede rin yung karera Tapos yung buhay madalas sa maraming tao, lalo na po yung wala sa Panginoon, hindi nila na-accomplish talaga kung ano yung gusto ng Diyos para sa kanila. Ulitin ko po, ito po yung topic natin. Most people start the race, few finish it. Dugtong na po natin yung number 7, 8, and 9. Number 7 po, competes lawfully. So yan po, competes lawfully. Pag sinabing lawfully, ibig sabihin po legal. So kung makikipagkompetensya ka o tayo, lalo na po sa buhay natin, lalo na sa pagiging Kristiyano o trabaho, pag-aaral, negosyo o kung ano pa man, kung gusto natin matapos kung ano yung mga goal natin, makipag-compete po tayo, makipagkompetensya tayo ng lawfully, ibig sabihin ng legal. So pagka legal, syempre, tamang mga rules. At ano yung tamang rules? Ito po yung tinatawag na obey God's rules. So susunod tayo doon sa mga rules ng Diyos para sa atin. Paano natin mapipinish, paano natin matatapos yung takbo ng buhay. O yung takbo ng ministry, takbo ng trabaho o kung ng ano pa man po. Sabi niya gano'n sa 2 Timothy chapter 2 verse 5, sabi niya, an athlete is not crowned unless he competes according to the rules. So yung isang atleta, sabi ng Biblia, sabi ni Apostol Pablo, hindi siya magkakaroon ng corona unless, sabi niya gano'n, he competes according to the rules. Sa kompetensya po, talagang maraming rules. Amen po. Marami talagang rules. Kahit saan. Sabihin na natin, sa buhay o kahit saan pa mang aspeto ng buhay, talagang may mga rules yan. Sa trabaho, sa pag-aaral, sa negosyo, even mas marami po sa Christian life natin. Amen. Sa 1 Corinthians chapter 9, verse 25, tignan po natin. Sabi niya ganoon dito sa 1 Corinthians chapter 9, verse 25. Chapter 9, verse 25. Basahin ko po. Sabi niya gano'n sa verse 25, lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay. So, according to the rules, according to the God's rules, sabi niya gano'n, lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay. Saan sa lahat ng bagay? Covered po yan, kahit ano. Sabi niya, upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Kung yung mga, ibang ordinaryong tao, sabihin na natin kahit hindi Kristiyano, po, simpleng mga kompetensya, sports, games, lahat po yan may mga rules. Pero sabi niya gano'n, sa lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina. Kasi bakit? Pag hindi ka disiplinado, hindi ka mananalo. Amen po.
Sabi niya, ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Yung sa mga kompetensya kasi dito sa mundo, ano lang yan eh, kumbaga temporal. Pero yung sa atin, yung ginigain natin na matapos natin kung ano yung takbo ng buhay natin, o malaman natin kung ano yung pinagagawa ng Diyos para sa atin, yan po ay eternal. Ulitin ko po, yung una na ginigay ng mga tao, karamihan po dito sa mundo ay temporal, pero sa atin, eternal. Kaya nga po sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 12, fight the good fight of faith. Para makasama tayo doon sa few, doon sa kakaunti lang, kailangan makipaglaban tayo ng fight of faith. At ayan po ang rules ng Diyos para sa atin, lalo na po sa mga nakakilala sa Kanya. Ang pakikipaglaban po natin, fight of faith. Amen. Kaya nga po kailangan sabi niya ganon, yung mga naglalaro, kailangan niyang disiplinado. Lalo na sa buhay natin, sa Christian life natin, dapat disiplinado tayo. Kasi yung mga ordinaryong manlalaro nga nakikipagkompetensya sa mga race, boxing, singing, dancing, talagang nandoon yung disiplina. At ang pinaka-importante po niyan, 3 bagay lang naman yung dapat mong maging disiplinado sa lahat ng bagay. Sabihin na natin, i-involve na natin yung spiritual. Yung 3 bagay lang. Ano po yan? Diet, exercise, saka sleep. At yung 3 na yan, nakapaloob yan sa isa. Ano yung isa na yon? Yung disiplina. Kaya nga sabihin na natin, kahit sabihin ng mga karamihan, di ba, magda-diet na ako. Ina-advise ko, huwag kang mag-diet. Dapat disiplina kailangan mo. Amen? Kasi bakit pag disiplina ka sa diet, sa mga kinakain, sa exercise, saka sa tulog, talagang possible manalo ka, hindi lang sa ordinaryong mga game, kundi pati sa game ng buhay. Amen po? Kasi pagkasabihin na natin, madalas dumadaan tayo doon sa pag nakakaroon tayo ng karamdaman, lalo na lumalala, di ba? Hindi naman natin inaamin sa sarili na nagkamali tayo sa kain, di ba? Alam ng bawal, kain pa. Tapos sasabihin naman natin, may Diyos naman na magpapagaling. Mali Hindi yun, kumbaga, glorifying kay Lord. Kung magkasakit ka man at ginagawa mo kung ano yung tama para sa katawan mo, wala kang pangamba, hihingi ka sa Diyos ng kagalingan at yung Diyos tutupad sa iyo. Amen po, tutupad sa atin. Pangalawa, exercise, tapos yung sleep natin. Kahit po i-apply natin yan sa literal, spiritual, yan lang po yung pinaka-major na kailangan para po tayo ay makasama doon sa few. So yan po yung number 6, competes lawfully. Maging sumunod tayo doon sa mga God's rules. Amen? Paano ka ba magkakaroon ng successful na finances? So giving. Paano ka ba matagal ka bago magkasakit? Diet. Amen? Para maging kondisyon yung isip mo, yung katawan mo, araw-araw, tamang tulog. Pero yung 3 na po na yan, kailangan po niya ng disiplina para manalo tayo. Amen? Sa laban ng buhay. At number 8 po, runs in faith. Tumakbo tayo sa pananampalataya. Amen? Sabi niya ganun, trust God through uncertainty. Kung tatakbo tayo sa pananampalataya, magtiwala po tayo sa Diyos through uncertainty. Yung uncertainty, ibig sabihin walang katiyakan. Paano pagkasabihin na nating delikado yung isang bagay, pero alam natin nakalooban ng Diyos. Uncertainty, ibig sabihin hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Kasi pag certain, alam natin. Kaya nga po, by faith ibig sabihin, runs by faith. Magtitiwala tayo sa Diyos through uncertainty. Amen po. Sabi niya sa Galatia chapter 2. Kung may mga Bible po kayo, makipagbukasan po kayo dito sa Galatians chapter 2. Verse 20. Yan po natin. Galatia chapter 2 verse 20.
Galatians chapter 2 verse 20. Basahin ko po sa Tagalog, sabi niya pong ganon. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at nagandog ng kanyang buhay para sa akin. Kaya nga kung uncertain ibig sabihin hindi natin alam. Kasi kung alam lang natin yung bagay na mangyayari, magtitiwala tayo, nakakayanan natin yung bagay na yon na mapagtagumpayan. Pero kung hindi, hindi rin. Kaya kailangan natin sa Diyos tayo magtiwala kahit hindi natin alam yung bagay na mangyayari. Sabi niya gano'n, ulitin ko po, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Sabi ni Apostol Pablo, kung buhay man siya, hindi na siya yon. Sabi niya, at habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nagandog ng kanyang buhay para sa akin. Kaya nga po ako naniniwala na once na ang Panginoong Hesus tinanggap na po natin sa ating buhay, tayo ay nabago na. Amen? Not physical but spiritual. Kumbaga, nagkaroon na tayo ng resurrection body spiritually. Kasi bakit? Ayun po yung sinasabi ng ng Bible Sabi niya nga pong ganon, 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. Kung uncertain yung isang bagay, kailangan natin manampalataya sa Diyos. Amen po. Huwag natin tignan kung ano yung bagay na nandiyan sa harapan natin. Ang paniwalaan natin kung ano yung bagay na sinasabi ng Diyos para sa atin. At saan natin yung malalaman? Dito po sa kanyang salita. At pagkalipas lang po nung 10 verses, dito naman sa 2 Corinthians 5:17, sabi niya, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has passed away. Behold, the new has come. Kaya nga, kaya natin mapagtagumpayan yung bagay na uncertain. Kasi bakit? Hindi na tayo to. Sabi ni Apostol Pablo, kung siya nabubuhay, hindi na siya. Kasi kung pagtatagumpayan niya yung isang bagay o yung isang pangyayari o yung isang sitwasyon na hindi niya alam, tapos gagawin niya yung bagay na yon, hindi niya mapagtatagumpayan yun Bakit? Kasi hindi niya nga alam. Yun lang yung simpleng logic dun. Hindi mo nga alam Amen? Hindi nga natin alam. Pero tayo bilang si Kristo na yung nabubuhay, kahit sabihin na natin yung isang pangyayari ay hindi natin alam, pero alam natin na yung Diyos gagawa doon ng himala. Amen po. Tayo, lumalakas yung loob natin na kaya nating mapagtagumpayan iyon. Kasi bakit? Yung dati nating pagkatao, sabi niya wala na, nag-pass away na, lumipas na. Tapos tayo, kaya na nating gawin yung bagay na kahit sabihin na nating uncertain pa o hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari. Amen? Madalas nga niyan, minsan, di ba? Minsan mabibigla tayo, malakas yung isang tao tapos biglang nanghina. Mayaman yung isang tao tapos biglang naghihirap. Kasi bakit? Tinitignan lang kasi nung tao kung ano yung ngayon. Hindi niya tinitignan yung darating. Amen po. Pero sa atin, kahit pasabihin na natin, alam na natin yung darating, hindi maganda, hindi natin pinaniniwalaan yun. Kasi bakit? Yung Diyos kasi ang may hawak. Amen po. Ng mga bagay na hindi natin alam. Kaya kung pinagtitiwala natin para sa Diyos, yung mga bagay na uncertain, talagang yung loob natin lumalakas Sabi niya ganon, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has passed away. Sabi niya, behold, the new has come. So kaya pala si Apostol Pablo, hindi siya takot. Amen po. Doon sa buhay niya. Kasi bakit? Hindi naman na siya yung nabubuhay Buhay siya, gumagalaw siya literally. Pero doon sa loob niya, hindi na siya. Si Kristo na yung nag-ooperate. Amen po. Ng buhay niya. Kaya malakas niyang loob gawin yung kung ano man yung mga bagay na mission niya. Amen po ba? Sabi niya ganon. Kaya kung mag-uumpisa tayo
sa pagtakbo o sa paglakad sa buhay Kristiyano or sa panahon natin ngayon, kailangan by faith. Amen po. Not by sight. Kasi ang kabaliktaran ng faith ay sight. Kaya pag ikaw nakatingin ka dun sa sight, ibig sabihin hindi ka nakatingin sa faith. Pero kung nakatingin ka sa faith, hindi ka nakatingin sa sight. Doon sa bagay na kung ano yung nasa harapan mo o nasa harapan natin. Ayan po ba? At number 9, sabi niya ganon, keep the finish line. So ito po yung pinaka-goal. Amen? Natin lahat na mga manlalaro ng buhay o manlalaro ng literal o physical na mga game. Ayan rin po yung, tandaan niyo po ito, tandaan natin, walang pumasok doon sa isang kompetensya na ang hangad niya lang hindi manalo. Siyempre, ang hangad doon manalo. Unang-una. Pangalawa, matapos. Kaya nga minsan may mga athlete Kumbaga, hindi naman pride, kundi dahilan sa talagang goal. Di ba po, sa mga racing, minsan pilay-pilay na, gagapang na lang, gugulong na lang. Alam naman na talo sila kasi humina na sila, nagkaroon sila ng disgrasya. Pero ano pong ginagawa nila? Ayun yung mga tunay na palaban. Yung kumbaga kahit na may nanalo na, ikaw hindi mo na hangarin may nanalo kasi may nanalo na Pero ang hangarin mo matapos. Amen po. At sa atin, lahat tayo, kung madapaman, yung Diyos naghihintay pa rin na tapusin natin kung ano yung bagay na inumpisahan niya para sa atin. Sabi niya ganon, keep the finish line. Presses toward the prize. I-goal natin na makuha natin yung premyo. Amen po. Kasi sabi nga noon kanina sa bandang una, yung pag nakipagkompetensyas tayo o yung mga tao dito sa mundo, yung mga corona nila lumilipas yun Pero yung goal natin, yung prize natin, yung crown na hindi lilipas. Amen po, na hindi kukupas. Okay po, sabi niya Philippians chapter 3. Philippians chapter 3, verse 13 to 14. Basahin po natin. Philippians chapter 3. Verse 13 to 14. Basahin ko po, sabi niya gano'n sa verse 13. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Sabi ni Apostol Pablo. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. So, meron lang pala siyang isang bagay na ginagawa. Sabi niya gano'n. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Verse 14, nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ng gantimpala at ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. So mga kapatid, kahit po sabihin na nating nagkaroon tayo ng disgrasya kagaya ng normal na race, wag na nating hangarin na kumbaga parang tayo pa yung mga pinaka-first, second, third runner-up. Well and good kung ganon. Amen? Maganda po yun. Pero kung sakaling magkaroon ng disgrasya sa atin, ang harangan rin po natin ay matapos natin. Kasi yun naman talaga yung main goal na matapos. Tignan nyo po kumbaga pagka magkakaroon ng mga ganyang racing, hindi naman yan yung kumbaga halimbawa 100 tapos 98. Sige, sabihin na natin pang 98 ka. Yung 99 pang 100. Hindi naman yun kumbaga parang kakaliwa na lang kakanan tapos pupunta sa finish line. Matik na rin. Tapos na. Pero hindi siya nanalo. Pero tayo po sa buhay natin, kaya nga konti lang konti lang yung nananalo o konti lang yung nakakatapos. Kasi bakit? Unang-una, doon sa number 7, meron kasing mga hindi dumadaan sa legal, na mga rules. Tapos, merong mga hindi nagtitiwala sa Diyos, kaya hindi natatapos yun. Kaya konti lang yung mga nakakatapos po nun. Pero dito po, sabi niya ganon, keep the finish line, presses toward the prize.
Hangga't maaari, pilitin natin na maipanalo po natin yung laban ng buhay. Yung laban sa pamilya, laban sa ministry, laban sa trabaho, laban sa pag-aaral, laban sa ibang tao. Amen po. Kasi bakit? Kung matapos po natin yon, meron po tayong reward doon. At alam niyo po ba yung yung dito sa nililimot? Sabi niya gano'n sabi ni Apostol Pablo, nililimot niya. Sabi niya gano'n sa English po, no? Brothers, I do not consider that I have made it my own. But one thing I do, forgetting, sabi niya. Alam po ba niyo yung forgetting? Sa po niyan? Sa Greek. Sa Greek po niyan, tinignan ko kanina. Yan po pala ay epilantanomenos. Na ang ibig sabihin po, pag sinabing epilantanomai, kumbaga na-translate na siya. To lose out. Dalawa pa yung ibig sabihin niya. To lose out, to lose, kumbaga out of mind. Talagang aalisin mo siya sa isip mo. Pero by implication, to neglect, o kumbaga kapabayaan. Magandang practice yun na yung old self natin, kung magkakaroon tayo ng kapabayaan doon, 'di ba? Parang ang pangit ng term. Halimbawa, pabayaan tao ka. Pero pagdating sa attitude, pagka yun na yung gagamitin natin term na pabaya ka sa dati mong pagkatao. Parang ang gandang pakinggan Kasi bakit yung aangat sa iyo yung bagong pagkatao na. At yang pong forgetting, sabi niya gano'n, sa Bible po, isang beses lang siya talagang binanggit. Sa Bible, pag binabanggit siya ng konti, ibig sabihin hindi importante. Pero ito, isang beses lang binanggit, pero ito yung isang pinaka-importante pong mangyari sa atin. Forgetting what lies behind. Kahit na isang beses siyang binanggit, hindi sense na hindi siya importante, kundi isang beses siyang binanggit, sense na very important na yung nakaraan ay wag na nating balikan. Amen po. Kaya nga kaya nga yung pananamit, alam niyo po yung pananamit, pag pinag-aralan natin yung Bible, malaki po ang kinalaman niyan sa attitude. Kung papaano tayo nagbibihis araw-araw, nagpapalit tayo ng damit, malaki po yung kinalaman niyan sa ating pagkatao. At lalong-lalo na yung mga damit na ayaw na natin, madalas itatapon na natin or ipamimigay na natin, malaki po yung kinalaman niyan sa pagkatao natin kung pag-aaralan po natin yung Biblia. Kaya nga po maraming tao, ulitin natin, maraming tao nag-uumpisa silang tumakbo, nag-uumpisa sila sa buhay, amen po, dito sa mundo, pero konti lang yung nakakatapos. Kasi bakit? Unang-una, kung gusto nating makatapos, dapat makipag-compete po tayo lawfully. Pangalawa, tumakbo tayo sa pananampalataya. At pangatlo, keep the finish line. Kumbaga talagang i-goal natin na matapos natin yung finish line. Amen po. So, yan po yung tatlo. Meron pa po bukas at sa mga susunod. Subaybayan po natin. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, kami o Diyos ay nagpapasalamat sa hapon po na ito, sa mga bagay o Diyos na tinuturo mo sa amin. Dalangin namin, Panginoon Lord, na sa takbo ng buhay na ito, ng kung ano pa mang area ng buhay namin o Diyos, ay makasama po kami doon sa few, doon sa kukonting nakakatapos lang. Kaya naman po o Diyos, kami o God ay lalo mo pang turuan, sumunod doon sa rules, magtiwala sa iyo, at i-goal po namin, makuha po namin kung ano po yung reward mo para sa amin. Maraming salamat po Ama sa hapon na ito, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa. God bless po sa ating lahat.